Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. He is a chain breaker. And everybody or somebody can testify. And we can testify that God is really a chain breaker. Anong klaseng kadena ang nakaangkla sa ating mga utak, sa ating mga kaisipan, lahat ng negatibo, pag hindi pa yan nabasag, because of Jesus, ibig sabihin, hindi sa Diyos. But we have testified that God is really a chain breaker. In sickness, in sorrow, in loneliness, lahat mga kapatid, God is our chain breaker. We praise you, Jesus, and we have to believe it. We have to believe it in Jesus' name. In Jesus' name. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Sabi nga, pag may itinanim, may aanihin. Do not expect result kung wala ka namang ginagawa. Kung hindi ka kumikilos, do not expect results. But Lord, thank you so much. Tuloy-tuloy ang ating prayer every Wednesday. At nag-outreach tayo, kahapon, mga naglakad din sila, naglakad din kami. So, dahil kumikilos tayo, ang Diyos naman kumikilos, ginagawa natin yung parte natin, ginagawa niya yung parte niya, and He answered our prayers, nakarating yung mga bisita natin, binigyan niya ng Holy Ghost. Lord, we thank you so much. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. May be seated. So we welcome them in the most precious name of Jesus. Ito yung mga sa Pasig Outreach natin, mga naka-receive ng Holy Ghost. Si Marivic Tanggilan, si Ben de la Cruz, Mark Lobarbio, si Kilian Lobarbio, yung 3-year-old. Yung 3-year-old, hindi pa naka-receive. Si Gabriela Daban, ito naka-receive din ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. Ito kasama sa bisita, si Bella, si Ella. Ito si Sister Daniela, nakabalik siya. Thank you, Jesus. Tapos ang kanyang mama, si 4D Discalar, anak ni Sister Jonah, may Holy Ghost na dati. Si Ella, may Holy Ghost na dati. Yeah. Si 4D yung naka-receive ng Holy Ghost. Tapos, invited by Sister Jonah, si Joanna Navares, tsaka si Angelica Rucci. Naka-receive din ng Holy Ghost. 6 lang po naka-receive ng Holy Ghost, not 7. 6. Sa Bilibid, 3. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 29 sila kahapon. 3 naka-receive, 3 nagpabaptize. Thank you so much, Lord, sa pagsama mo sa gawain. Yun lang naman you go. Umalis kayo, kumilos kayo, at gano'n lang naman. Gusto mong sumigla katawan mo, edi kumilos ka. Mag-stretching ka, mag-exercise ka. Brother, yung katawan ko buong araw talagang matamlay. Buong araw nasa computer ka. Buong araw wala kang galaw-galaw. Tapos magrereklamo ka na matamlay ang katawan mo. Natural. Tapos andyan yung Starbucks, andyan yung cookies, andyan yung cakes, andyan yung chicheria. So, ganun ang mangyari. But Lord, thank you so much. Na maaga-aga yung schedule namin kahapon sa Bilibid. Thank you sa mga tumutulong dyan sa atin. At ang tawag dito, 29 yung mga dati nating naka-receive, attendees, tuloy-tuloy sila. At okay naman yung worship natin kahapon. Brother Joe, dapat andito ka na sa kabila . Tatlo sila ni Brother Norman, Brother Rimos. magagawa namin ang the way na pagkanta sa Bilibid na hindi namin magawa rito.
no, doon. So, but Lord, thank you so much na you know our hearts. No, patuloy ang pag-bless mo doon. No, nagbibiroan niya kami ni Brother Ed Vincent kasi yung isa nating si Brother Joselito, yung kinukwento natin dati na tigasin, tirador, yung unang punta niya sa church, yung kanyang vibration, yung parang ramdam mo yung espiritu niya, parang kang mangingilag kasi parang, no? Pero habang kausap siya namin ni Brother Ed Vincent kahapon, no, binibiro pa ni Brother Vincent, nagkukwentuhan lang tayo, huwag kang umiyak. No, brother, kasi iba talaga pakiramdam ko eh. Parang gusto, ang tigas mo dating. Ngayon, kwentuhan lang tayo, umiiyak. Iba kasi talaga, brother. Pero hindi namin magawa yun. Umpisa, nabiruin siya namin. Baka bumbahin kami noon. Pero ngayon, panatag na siya. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus, sa pagsama mo sa gawain natin, no, sa proteksyon na ginagawa niya doon sa atin sa loob. No, kasi nagpasok din tayo ng bagong gitara, mga ilaw, no, tulong doon sa school mismo. So ginawa ng deed of donation yung gitara para may magamit tayo. So andun na lahat para makaano tayo ng maayos. So thank you, Lord. No, because ito yung sinasabi natin sa umpisa na pumupunta tayo dyan. Kami ni Brother Norman, si Brother Doms dati, no, Brother Larry, yun. Yung lumang Highlander ba yun, Brother Lars? Yung sa iyo dati. Yun yung gamit natin. Pag kami lang ni Brother Norman, galing ako San Mateo, kung ikaw nakatoka magluto, no, luto ako ng ulam para sa maximum, para sa medium, para sa RDC, 3 Tupperware o 6 na Tupperware. Pagdating sa MRT station, sasakay ka ng MRT, pag nagkataon na tumulo yung ulam dahil may sabaw. Yun. Alangan naman, ano tawag na, no? Sagahan mo, hindi naman pwede. No? Tapos pagbaba ng Magallanes, mag-aantay na naman ang bus, sasakay, papuntang Susana Heights. Pagdating sa Susana Heights, medyo malayo pa yung lalakarin, papunta ng sakayan ng tricycle, papunta ng medium, maximum o saan doon. Kung nagawa natin noon na walang ganong klaseng resources, how much more ngayon that God has blessed us? Andyan ang resources. Ibig sabihin, mas marami na tayong magawa kaysa noon. No? Hindi ba yung bang kung saan nagkaroon tayo ng comfort, saka naman tayo manamlay dahil okay na, comforted na. No? Balaktad, ano? Kung saan marami tayong resources, andyan na yan. No? Yung pinag-uusapan namin, kung kaninong sasakyan lagi ang gagamitin. No? Ako na muna. Yung akin naman para malaspag din. Hindi, yung akin muna. Because God has blessed us. At that is our prayers that God will continue to bigyan na tayo lagi ng wisdom, understanding kung paano lahat yan magamit sa kanyang gawain. No, so thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of February, unang Sunday ng February, quarter to 11. Our Bible in the book of Malachi. Malachi chapter 3. Kami na talaga si Brother Sam. This is the word of God, it's not mine. Sabihin natin kung anong dapat sabihin. Kasi kung ito ang kailangan natin, we must do it because we know that is right, and if we do it not, it is a sin. Hindi dahil sa kailangan natin ng maraming pera at hindi dahil sa sweldo ngayon. Ano? Sweldo pa pala ngayon. Talagang galing mga moy ni Brother Sam, oh. Ang galing tumiming. Hindi yan, mga kapatid. No. Sa chapter 3, verse 6. Thank you, Brother Orland. Verse 6, For I am the Lord, I change not. Sapagkat ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. No, tayo lang ang nagbabago. No, siya hindi siya subject sa laws of nature, hindi siya subject sa emosyon,
sa thinking. Lahat, hindi siya kasama dyan. That is why He changed not. No, hindi siya subject sa kung anuman ang sitwasyon na pwede siyang maapektuhan. Hindi ganon ang Diyos natin. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Sabi niya, kaya kayo ng mga anak ni Jacob ay hanggang ngayon, andito pa kayo, hindi pa kayo natunaw, hindi pa kayo naubos. No, kahit kayo lang ang lahi na talagang nanghahamon sa akin, no, na sinasagad nyo ang aking pasensya. Pero sabi niya, hindi ko pwedeng gawin yan no naubusin kayo dahil ako mismo nangako, no, may promesa ako sa lahi ninyo. No, kaya hindi niya pwedeng magawa. Matindi magtimpe at this God is a very long-suffering God. Verse 7, even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances. No, mula pa sa mga panahon ng inyong mga ninuno, mga tatay, no, lumayo na ako kayo sa aking mga kautusan and have not kept them. No, hindi nyo sinunod, hindi nyo sinabuhay. Sabi ng Diyos dito, return unto me. Magsibalik kayo sa akin and I will return unto you. Saith the Lord of hosts, but you said, wherein shall we return? No, ito ang problema sa tao kung hindi nila alam kung kanino sila dapat lumapit, kung hindi alam ng tao kung ano ang kanyang kasalanan, at kung yung kasalanan, binabaliwala niya, ay talagang hindi niya alam. Knowing what is right, knowing what is left, hindi niya alam yan. So ang dating sa kanya, wherein shall we return? Ibig sabihin, hindi ko alam kung saan ako patungo eh. So ang buhay mo ngayon, ikot ka lang ng ikot. No, may kaliwa, may kanan, kung saan patungo, walang direksyon dahil hindi alam kung saan patungo. So we pray for a while, Lord. Thank you so much for the souls that you've given us this morning. Today, sa Bilibid, thank you for the 9 souls that you've given them, the Holy Ghost, Lord Jesus. We're always praying for them that they must love and nourish at yakapin ang Holy Ghost, ang salvation na ibinigay mo, Lord Jesus, at sila ay magpatuloy, maging faithful sa iyo. Lord, bless your word this morning. Thank you for the strength, for the good health, for the healing, for the provisions that you've given us every day, every morning, every night. Lord, we thank you so much. Continue to anoint your word, bless your word. This word will always edify our soul, Lord Jesus, para mas lalo pa kaming tumibay, and help us always to obey your word, Lord Jesus. Lord, we praise you in Jesus' name. Amen. Expected na ngayon, no, na maraming makakaidlip. No. Ang aga nating gumising. No? Tanghali na nga gumising. Pag upo dyan, antok pa rin. How much more yung mas maagang gumising? Huwag lang kayong magtabi-tabi. No? Nakakahawa. Nakakahawa. No? Pero hindi naman tayo matigas dito, mga kapatid. No? Na intindihan natin yan. No, we understand our situation. Hindi mo naman mapigilan yan. So, labanan pa rin. No, na kahit pa paano makayanan dahil na andyan talaga yan. No, pero wag naman yung tuloy-tuloy talaga na umpisa pa lang. Oh, enjoy ka na sa simoy ng hangin. No, wag naman. So, the title of our preaching, mga kapatid, no, try me. You know, yan. Try me. You know, subukan natin siya. You know, pag siya nagsabi, you know, makikita natin ang result. Pag siya namangako, mayroong mangyayari. Pero pag tayo nangako, walang mangyayari. Mapapasama pa. Pero sabi niya, mamaya, sabi niya, okay, you try me. You know. Sa verse 8, will a man rob God? Sabi niya, kaya bang nakawan ng tao ang Diyos? No. Yet ye have robbed me. No. Oo, no, kaya. Nakawan. Ang words dito ginagamit dito ng Diyos, rob. No. Nakaw.
So pag ang tao nagnakaw, by law, may kaparusahan. No? Pag sa Japan, putol kamay, putol daliri. No? No? Kasi ang pagnakaw, masama, mali. No? But you say, wherein have we robbed thee? No? Saan ka namin ninanakawan? Sumagot pa sila. No? Saan? Sabi niya, in tithes and offering. So again, tithes is 10% of all our increase. No, hindi lang sa ito mga kapatid, no, para klaro. Hindi ko ito pinipreach dahil kailangan ng pera. No, prangkahan tayo. No. But because this is the word of God, no, hindi natin alam kung ano ang pangangailangan, and I believe na lahat tayo faithful when it comes to tithes and offering. No. Dahil lahat ginagawa natin to, no, in my side, no, because this is the word of God, no, you know it and you do it not, it is a sin. So we better say it and we better preach it. No, para wala rin tayong sagutin sa Diyos. No, so sabi niya, in tithes and offerings, so of all our increase, no, in tithes and offerings. No, sabi na natin sa tithes, tenth of what we have, of all our increase. No, so lahat tayo, ginagawa na natin yan. No, at hindi naman tayo nalugi, hindi naman tayo nagutom. No, yung dati nating isang long sleeve lang, isang barong, ngayon hindi nakasya sa aparador, no, sa cabinet. The result of our tithes, of giving tithes and offerings. No. So ito mga kapatid, sabi niya, in tithes and offerings, sabi niya, dito natin siya pwedeng, no, manakawan sa punto na ito. At again, ang pagnanakaw ay may kaukulang parusa. No? Biblically, by law, sa sosyedad natin, no, sa komunidad, pag nagnakaw, mali naman talaga. Kunin mo yung isang bagay na hindi sa'yo. No, hindi nararapat eh. No, talagang pinagsikapan ng iba, hindi dapat pakialaman. So sabi niya, you are cursed with a curse. No? Sabi niya, ikaw ay sinumpa ng sumpa. No? Matindi ang wordings ng Diyos. For you have robbed me, even this whole nation. No? Tithes, mga kapatid, hindi lang yan para dapat sa mga Levites, but for all the world. No? Buong mundo, dapat gumawa niyan. No, because it was practiced before the time of sa time nila ni Moses, na practice na yan ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham. No, kahit saang nasyon o anumang nasyon, dapat yan pinractice na nila because it was not, although ito ay instruction na binigay ng Diyos para sa mga Israelites, pero pag yan in-apply ng buong mundo, no, and time will come, dyan sa millennial reign of Christ, walang magawa ang buong mundo kung hindi mayroon silang mga ambassadors na magdadala ng kanilang mga tribute, mga taxes, papunta sa Israel. No? Wala na silang choice dyan. So you are cursed with a curse. No? Ikaw ay sinumpa ng sumpa. Why? Number one, hindi atin yun. At pag tayo ba nakabigay na ng tithes natin, masama ba ang loob natin? Hindi. No. No. Give it with all our heart. No. Dahil number one, kung ano man ang binigay natin, hindi pala atin yun. No. No. At kung hindi natin ibigay, nakaw pala. No. Alam nyo mga kapatid, at tayo, no, title nga natin, Try Me, Why? No, sa dami ng Word of God dito, sa dami ng verses dito, ano ang sabi ng Diyos dito mamaya? Kasi tayo, ito ang katotohanan, pwede tayong magsabi, okay, akong bahala sa'yo. No, ano mo? Sige, gawa natin ng paraan, ganito. Pero pagdating na sa usapang pera, hindi tayo basta-basta dumudukot. No? Maraming ifs, maraming ganito, maraming ganyan, ay saglit lang. No, baka kung ganito, pero pag sa ibang bagay, madali tayong makakomit. No, pero pagdating na sa pera, lahat tayo may agam-agam muna. No, yan ang katotohanan. Pero tingnan natin mamaya, why try me? No, subukan natin ng Diyos, no, hindi tayo. No.
You are cursed with a curse. Why, mga kapatid? Yung bagay na yan, pag pinakialaman natin, you are cursed. And it will become an accursed thing. Dahil number one, yung bagay na yan, nagagalawin mo, hindi pala atin yan. At pag yan ginalaw mo, God is a God of order. At pag yan nangyari na magalaw mo at hindi ka nararapat dyan, napunta sa ibang kamay, ay tapos ka. You are cursed with a curse at lahat ng yan ay mapupunta sa wala. For you have robbed me, even this whole nation. Sa verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Sa atin mga kapatid na nakasubok na ito at sinubukan na natin ang Diyos because this is His Word, this is the Word of God. Umpisan na tayo pumunta sa church. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Pero hindi ko alam kung ang iba ba nahihirapan gumawa, magbigay ng tithes. Kasi depende yan sa kung gaano natin kakilala ang Diyos. Depende yan sa kung ano ang resulta ng paggawa natin na ito. Pero mayroon namang iba na pag narinig yung word, ay ganun pala ang sinabi ng Word of God, so kailangan sundin ko yan. So ginawa natin, at pagdating, mabuti nga, tenth ang sinabi ng Diyos, hindi amount. Kasi pag amount ang sinabi, hindi patas, di ba? At least sinabi niya, okay, kung yan 1,000,000, okay, may 100 dyan. 100,000. Kung yan 100 pesos, okay, 10. Parang bracket mo lang. Okay, bigay ka ng 10. Pag nagbigay ka ba ng 11, mali na kasi 10 lang ang sinabi. Dapat stick to the Word of God tayo. Pag 10 lang talaga. Bilangin mo yan to dozen tabos. Kasi pag ginawa mo yan, baka lugi ka na. Sinasabi natin ito, mga kapatid, this is the financial system of God. Ito tinuturo sa atin ng Diyos, ang financial system, kung paano tayo financially umasenso sa buhay, because this is obedience with the Word of God. Obedience is better than sacrifice. So sa pagsunod natin na ito, mga kapatid, lalo na ang dami mo pang bayaran, tapos babawasan mo ng tithes, ng offering. Lord, paano na lang ito? Pero kung ikaw may concern at gustong sumunod sa Word of God, sabi nga natin dati, hindi pwede na lahat ng kautangan, bayaran mo muna. Tapos pagdating, ito na lang natira, tapos yun na lang, 1,000,000 sweldo mo, lahat ng kautangan, 1,000,000.1. Lugi ka. Pag ginawa natin yun, mga kapatid, mali ang ating kalkulasyon, mali ang ating math, mali ang ating... Pero babalik pa rin tayo, lahat ng ito depende sa kondisyon ng puso natin. And if we do this, sa atin mga kapatid na sinubukan na ang Diyos at naranasan ito, again, hindi tayo lugi. Hindi tayo lugi, mga kapatid, na ginawa natin ito. God is a God of order. So, ibig sabihin, ang sabi niya doon sa Matthew, pagdating sa Matthew, sabi ng mga Pariseo, mga Herodians, yung mga Herodians, ito yung mga dikit na mga politiko sa kay Herod. That is why they were called Herodians. Nung time na si Jesus Christ, hindi na nila masukol through the scriptures, ang kanilang ginawa, okay, pumasok tayo sa politics. Okay, politika na naman. Nung pumasok sila, andun ang mga mga Pharisees, andun ang mga Herodians, tapos ginamit nila ang mga Herodians pagdating kay Jesus Christ, andun din mga apostles. Sabi nila, ano ba ang nararapat? Sabi niya, kayo rin ba nagbibigay? Ng tribute money? Ibig sabihin ng tax kay Caesar, sa emperor. Ginamit nila yon. They were expecting na masusukol nila si Jesus Christ. Kasi pag sinabi ni Jesus Christ, yon ang problema nila. Hindi nila alam ng Diyos kung anong takbo ng puso nila. Alam ng Diyos kung anong takbo ng kanilang kaisipan. Sabi ni Jesus, Aba, ako pa iisahan niyo. Okay, bigyan mo ako ng coins dyan. Nagbigay siyang piso. Kaninong mukha nakalagay dyan? Kay Caesar.
Anong nakasulat? No, kay Caesar pa rin. Okay. No? So, ang kay Caesar, para kay Caesar. No. Ang para sa Diyos, para sa Diyos. Why? Pag sinabi ng Diyos, hindi kami nagbibigay ng tithes, hindi kami nagbibigay ng tribute. Pag sinabi ni Jesus yon, nagre-rebelde ka against Caesar. Tapos si Jesus Christ. No? Pero anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, hindi. No. God, yun yung sinasabi niya, we must obey our government, kung sino yung mga namumuno, dahil lahat yan, ang Diyos pa rin ang naglagay dyan. No, even sa time niya, honor ng Diyos yan, because God is a God of order. Ibig sabihin, nilalagay lang ni Jesus mismo sa tama. Sabi niya, ang kay Caesar, para kay Caesar. No, ang para sa Diyos, para sa Diyos. No, para lahat in order, para tama. No, anong sabi niya kay Pedro? Pedro, ikaw masyado kang babaan, kung sa Ilonggo pa. Masyado kang madaldal. No? Hindi mo pa nga alam, paano kung hindi tayo nagbabayad ng tax? No? Tapos tayo. Sabi niya, Pedro, punta ka doon. No, kunin mo. Andun sa bibig ng isda, mamingwit ka muna. Kunin mo, yun ang ibayad mo. That is our God, mga kapatid. That is Jesus Christ. No? So, bring ye all the tithes into the storehouse. Sa verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Dalhin lahat yan. No, ito, mga kapatid, no, the tithes and offerings belong to God, no, by virtue of their covenant. Robbing God of tithes and offerings bring a curse. And this applies to the whole Israel, to the whole nation. God is not respecter of persons. No? And paying tithes was practiced sa time pa ni Abraham. No, the purpose of tithes and offerings was to support the priesthood and the work of God in general. No, yun yung marami pa, pwede pa nating ipalawakin yan. Pero andyan naman yung mga teachers natin, mga kapatid. No, our part is to obey and to apply what was written, what is written in the Word of God. At pag ito, mga kapatid, sinikap natin na masunod, kung gipit ka ngayon, subukan mo ang Diyos. No. Ito lang naman, hindi natin salita to. No, hindi ko salita to, hindi natin salita ng Diyos ito. Subukan natin, mga kapatid, at siya ang sisihin natin kung hindi niya kaya. No. Pero tingnan muna natin, baka pala kaya niya. No, kasi bakit tayo gipit na gipit sa buhay? Baka mamaya nagkulang tayo rito. Baka mamaya ginagalaw natin to. No. Yung akala mong nakakatipid ka dahil hindi ka nagbigay. No. Hindi tayo nananakot, mga kapatid. Andito lang yan. No. Baka akala na, hindi muna ako magbibigay. Bawasan ko muna, gawin ko muna ng 5th lang. O 5% lang. Sige, wala namang magsasabi sa iyo. Sister, ikaw, nakaraan ang bigay mo, 11%. No, kasi alam ko yung sweldo mo. No? So, dito, sakto. Ngayong buwan, sister, ano nangyari? Bakit 5% na lang ang binigay mo? No? Walang ganyanan dito. Ano yan, bastusan? No? Hindi tayo nagaganyan dito. But what we are saying, mga kapatid, kahit anuman ang kondisyon ng status, financial situations natin, every time there is an increase, unahin natin ang Diyos. No. At wala nang iba pa, mga kapatid. No, why? Dahil kung inaakala natin na makatipid tayo, pag hindi natin ginawa yan, you are cursed with a curse. No. Ikaw lang mahirapan. Why? Yung akala mo, ilagay ko muna dito kasi baka tumubo ito. Expect mo. No. Walang problema kung yan hindi galing sa tithes. No, kung yan hindi yan na belong sa bagay na yan. Pero pag yan ginalaw mo at yan belong sa tithes, expect mo na na kahit anong gawin natin sa buhay, lahat yan mauubos. Lahat yan mapupunta sa wala, mga kapatid. Why? Because we are disobeying the Word of God. Pagpapakita lang yon na tayo mismo, parang gusto nating sabihin sa Diyos, Lord, hindi mo kayang mag-supply kung ano ang needs ko. Ganun lang yun. Lord, wala akong tiwala sa iyo, kaya ito ang gagawin ko. Dahil pag ginawa ko ito, lugi ako, sayang pa ito, pambayad pa ito ng 1 buwan sa kuryente, sa tubig, akala mo nakatipid ka. Dahil nakabayad ka. But God will do something. Because you are cursed with a curse. Doon mo masasabi na bakit ang naglilingkod naman ako sa Diyos, pero bakit 20 years na, gapang pa rin. Bakit 30 years na, walang nangyari? Why? Maybe this thing. At wala tayong pinaparinggan dito, mga kapatid, kahit sino, wala tayong idea,
Wala tayong ano rito na, Brother Sam, magturo ka ng ganito kasi ito hindi nagbibigay ng tithes to. No, kasi ito, walang ganyan dito mga kapatid. No, patama. No, we do not use the pulpit in our personal gain. No, at pag nangyari yan, tayo mismo ang sisingilin ng Diyos. No. Brother Sam, ikaw ba nagbibigay ng tithes? No. Hindi ko maturo ito mga kapatid kung ako mismo hindi ko magawa ito. No, I cannot preach kung hindi ko rin isa sa buhay ang bagay na ito. No, ano ako, exempted? No, hindi pwede. No, ako mismo ang may, no, pag hindi ko ginawa ako mismo ang unang sipain ng Diyos dito. No, that is true. No, because walang exempted dito. No. Brother Sam, ikaw ba nagbibigay ng tithes? Mula umpisa pa, ginagawa na natin ito. No, umpisa ka sa 150. No, kasi 1.5 lang yung kita mo. Umpisa ka sa 180. 300, lugi, pambayad ko na ng rent. Sana yun, 300. Rent sa bahay na tinitirahan ko dati. No. No. Okay lang. Kumain ng noodles, kumain ng kapirasong banana Q, kumain ng, no. Basta ang importante na ibigay mo. No. Pagkatapos na maibigay mo, no, ibang klase at masaya ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. No. Ito, mga kapatid, no. Masaya ang maglingkod sa Diyos na alam natin wala tayong issue sa harapan niya. And if we have issue before God, we must repent and we must fix it. We must settle it before God. Dahil hindi pwede, mga kapatid, no, I have to live what I preach. No. We have rules in church, we have policies in church, no, para sa ikakabuti ng lahat. At lahat ng ito, mga kapatid, from the pastor hanggang sa pinakababa, walang exempted dito. Ano? At kung mayroon, ano, tanggalin na natin yung rules at policies na yan. No? Kasi hindi pwedeng may exemption. No? Hindi pwedeng, why, mga kapatid, lahat tayo subject sa Word of God. And it is only God who has the absolute authority. No? Siya lang ang may absolute authority, mga kapatid. So lahat tayo, kagaya nito. Turo ako ng turo ng tithes, ng offerings dito. Tapos malaman-laman nyo, ako pala mismo hindi gumagawa nito. No, anong dating niyan? No? Ako mismo sipain ng Diyos dito. No, pag ganun ang nangyari. Why? No. Lahat tayo nagsusumikap, lahat tayo nagtatrabaho na mapanindigan at makapaglingkod sa Diyos ng tama, kung anong para sa Diyos, para sa Diyos. Hindi lang ito about tithes and offerings, mga kapatid. Even our time before God. Kung para yan sa Diyos, para sa Diyos. Subukan natin siya. No? Hamunin natin siya. Lord, sabi ng Word of God, ganito, sabi mo ganito. Kung magbigay ako ng tithes, dati binibigay ko sa iyo 8%, 9%, gawin mo ng 10, bakit 9 or 10? No. No. At least, pag ginawa mong 10, wala ka nang sagutin sa Diyos. Pag ginawa mong 11, 12, may score ka na sa Diyos. Wow! No. 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 We have robbed God. Nakabigay ka nga ng tithes, no, binigay mo yun dahil yun para sa Diyos, but actually wala pa tayong nagagawa sa Diyos. Dito tayo nagkakalamangan sa offering. Because offering, ano ang sabi niya, Moses, gagawa tayo ng tabernacle, lahat ng nakuha nyo sa Egypt, hinipo ko yung puso ng mga tao dyan, nakuha nyo yung gold, silver, mga damit, lahat ng magaganda na punta lahat sa inyo, bankrupt ang Egypt. So ngayon, andyan na yan lahat sa mga kamay nyo, yung mga resources, yung yaman, andyan na sa isa't isa sa inyo. Now, we will make a tabernacle. Anong sabi niya? Okay, sabihin mo sa kanilang lahat, importante ang gagawin natin because gagawa tayo ng tabernacle na kung saan yan ang tirahan ko. God is dwelling in a high and lofty place. No? Kailangan the best ang kanyang tirahan. No? And Lord, sa lahat ng the best, kami ang pinaka-the best. No? Dahil tumira ka sa puso namin, binigyan mo kami ng Holy Ghost, Lord Jesus. No? You've given us the Holy Ghost. No? So ito, mga kapatid, ang sabi niya sa nation of Israel, no, sabihin mo sa kanila, na lahat magbigay ng kanilang offering according to their hearts.
No, so dito na yan nagkakalamangan. Gagawa tayo, okay, kuha tayo dyan, lagay natin, ito yung tithes ko, no, nalagay ko na, I give it willingly, no, yung pag willingly, talagang pagbitaw mo, yung, no, wag yung talagang, yung, no, may labanan na nangyayari. No, pag ginawa natin yan, no, magdalawang isip muna tayo because we are robbing God and everything that we have, no, is a curse. And God can do everything na lahat yan ay mapulbos at mawala sa atin. Akala natin nakakalamang tayo. So dito yan mga kapatid, naalala ko dati, sabi ni Sister Vicky, no, kung narinig natin yan, one time sinabi yan ni Sister Vicky dito, ang pinagtataka namin that every time araw, talagang nagka-timing pa sa sweldo talaga, no? Hindi ko ito sinasadya, mga kapatid. No, na, Brother Sam, ano mo kasi month ngayon, sweldo sakto, no? Walang ganon. Pero sabi nga ni Sister Vicky dati, pinagtataka niya, bakit every time, no, pagdating ng sweldo, sabi niya, ang offering, ang baba. Naalala natin yun. Nasabi ni Sister Vicky dati yun. No? Sabi niya, bakit ang baba ng offering? No, pag nagbigay, okay yung tithes andoon. Pero sabi niya, bakit yung offering, pagdating ng sweldo, talagang bumababa. And we must remember, mga kapatid, that offering, no, came from our heart. No? So kung nagawa man natin yan, Lord, ito 5 piso came from my heart. No? No. But if you look back, kung paano ka sinamahan ng Diyos, paano mo makuha ang bagay na mayroon ka ngayon? Hindi ka ba mahihiya sa Diyos? No? Na Lord, ito lang ang kaya ko. Pero yung hindi mo kaya, siya ang gumawa ng paraan para kayanin mo at ibigay yung bagay na yan sa'yo. Tapos yun lang pala ang laman ng puso natin. Lord, ito lang ang laman ng heart ko eh. No? That is why ang Diyos tuwang-tuwa doon sa babae with 2 mites. No? Dahil yun na yung mayroon ang babae, wala na siya. Pero ginawa pa rin niya, binigay niya. Kaya tuwang-tuwa ang Diyos because yan ay galing sa, no, talagang sa kanyang puso, mga kapatid. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house and prove me now herewith. Ito ang salita, ang susi, mga kapatid, that there be meat in mine house. So para yung mga Levites, mga kaparian ay mabuhay naman sila. Dahil wala silang lupa, hindi sila pwedeng magkalkal ng lupa dahil ang kanilang trabaho ay mag-focus sa gawain. So yung gawain na yan, diyan kayo dapat mag-focus at lahat ng kung anong mayroon sila, dadalhin nila yan sa storehouse kasi nung time na yun, by the harvest, no, yung kanilang makukuha. So yun yung pagkain ng mga Levites, mga anak nila, no, pamilya nila, ganun ang kanilang mangyari at para sila makafocus sa gawain. But there came a time, no, na dahil sa tagal ng panahon, nawala na ang teachings ng Word of God, wala ng mga pare, mga matitinong mga tao rito na siyang mag-guide sa kanila sa Word of God. Ano ang nangyari? No, yung mga Levites, nagsilabasan, naghahanap ng kanilang pwedeng, no, lupa na sakahan. Why? Dahil wala nang nagbigay. No? So ganito ang mangyayari. No? Dahil walang nagbigay, wala nang gawain sa Diyos. No? Dahil wala nang gawain, ang mga Levites na dapat sila ang nakafocus para i-guide ang mga tao papunta sa Diyos, hindi na nangyari yan. So anong nangyari? Labo-labo na. No? At nung naglabo-labo na, anong nangyari? Doon kayo napunta sa Babylon. No? Doon kayo napunta. Dispersion. Why? Damay-damay na yan, mga kapatid. But sabi ng Diyos, there be meat in mine house and prove me now herewith. No? Sabi niya, you try me. Sabi niya, subukan niyo ako. No? Pag tayo sinubukan, no, hindi natin pwedeng sabihin, no, ang liit-liit nga ng problema, nanginginig na tayo eh. No? Pero pag ang Diyos ang nagsabi, you try me, subukan mo ako. No? Brother, ang hirap talaga ng schedule ko, hindi ako makapunta. Brother, ang hirap talaga kasi mayroong ganito, hindi ako makapunta sa service natin ngayon. Dahil hindi ko maiwan-iwan si ganito. At pag yun, tuloy-tuloy. Anong gustong sabihin ng Diyos? Subukan mo ako. Subukan mo ako. Tingnan natin. You seek me first. Unahin mo muna ako. Tingnan natin kung anong pwedeng kalabasan. No? At siya lang ang pwedeng mangako niyan.
No, sa trabaho natin, no, binibigay natin ang lahat diyan, expecting na ibigay din ng employer natin, ng company, kung ano yung pinaghihirapan natin. Pero sometimes, no, madidismaya lang tayo sa outcome. No, why? Kasi kung ang procedure naman natin, okay, company, time, wala ka ng oras para sa prayer meeting, wala ka ng oras para makapunta sa church, ano expect mo? No, sasamahan ka ng Diyos? No. Pero anong sabi niya mga kapatid? Subukan natin. Sabi niya, you prove me now. No. Salita na ng Diyos ang nagsasabi. Sabi niya, subukan mo ako. No. Ano ba ang pangangailangan mo? No. Na hindi ko kaya. No. Ano bang ano mo ngayon? Bigas, red rice, no. Brown rice, Japanese rice, no, jasmine. Sabihin mo lang kung hindi ko kayang ibigay at tambakan kita. No. Pero anong sinasabi niya? Sabi niya, you prove me. No, why, mga kapatid? Because it is an insult to God. No, nasa ganitong bagay lang, 10th part, offering, no, na hindi tayo pinipressure dyan kung magkano, walang amount, kahit ganito, according to our heart. Anong sinasabi ng Diyos? Sa dami ng mga verses dito ng Word of God, dito niya sinabi, you prove me. Sabi niya, subukan niyo ako, tingnan natin. Why? Kasi pagdating sa pera, lahat tayo ng mga tao, dito tayo lagi may ano, di ba? Dito tayo lagi Kaya sabi ng Diyos, you try me. No, tingnan natin kung ano ang kalalabasan nito. Pero sa atin, mga kapatid, na umpisa pa lang, napunta tayo sa church, God has given us the Holy Ghost, we're baptized in His name, nakita na natin kung ano ang effect ng tithes and offerings sa buhay natin, mga kapatid. No. And we are encouraging, kung mayroon man tayong mga brethren, no, na talagang naghihirap, sabihin na natin, dahil nagagalaw ang bagay na ito, you better change it. No. Mas maganda pang ayusin, baguhin na natin yan, mga kapatid. Why? Nagsusumikap ka na makatipid, makaipon, pero kung ito pinapakialaman mo, do not expect that your life will be better. No. Because this is the Word of God. No. May mangyayaring hindi talaga maganda at tayo lang mahihirapan. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. No. Ang dami palang bintana sa langit. No, at lahat ng bintana na yon, ready ang Diyos para ibuhos yan sa mga tao na sumusunod ng salita niya. Especially in the tithes and offerings. No, sabi niya, you try it. No, sabi niya, you prove me now, you try. Kung hindi ko bubuksan ang pintuan, ang dungawan, tama ba yun, dungawan? No. Dungawan doon sa langit and pour you out a blessing. Sa dami ng mayroon doon sa langit, mga kapatid, ilan lang kaya ang nakikinabang? No. Wala namang katapusan ang resources na doon sa langit. At ang Diyos, handa siya na ibuhos yan. Ang problema nasa atin, hindi sa Kanya. No. Ang pintuan, ang dungawan na nanatiling sarado, hindi dahil sa ang Diyos hindi maka-pour out ng blessing, but kundi tayo ang may problema. Ibahin natin yung thinking natin, mga kapatid. We must obey the Word of God. We must put everything in order. No? Not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. No? Nung umpisa tayo, talagang ang daming makatestify sa atin, mga kapatid, yung umpisa natin sa church. No? Na talagang iba. Hikahos, swerte, makapili ka. Kung ano man yung mga dati natin, lahat yun, pangarap lang. No. Sana makabili ako ng iPhone. No. That was 20 years ago. No. Hanggang ngayon, wala pa rin naman. Because hindi naman kailangan yan. Pero sa iba na yan ang hanap buhay nila, ganito ginagamit. At kung mayroon kang resources, andyan ang biyaya ng Diyos, why not? No. Nasa sayo yan. Pero siguraduhin mo lang na lahat ng dapat para sa Diyos, lahat ng kung anong para sa Diyos, gawin muna natin yan. Sigurado, ibig kong sabihin, mga kapatid, walang problema yun. Kung mayroon ka naman, gawin mo yan. Siguraduhin mo lang, naunahin muna natin ang Diyos. Siguraduhin natin na bago natin gawin yan, wala tayong nalalabag na Word of God.
No, wala tayong issue sa Diyos na yun bang lahat na lang, ganito, ganyan. No? Tapos, ganito lang pala ang mangyari. No, but for all of us, mga kapatid, yun sabi ko nga kanina, parang pangarap lang. Pero ngayon, dahil faithful tayo sa pagsunod ng mga bagay na ito, unti-unti gumagawa ang Diyos ng paraan. No? At again, mga kapatid, if God will start to pour out His blessing, it is our responsibility, no, to be humble always. No. Lord, dati talagang hirap na nga ako sa pagbigay ng 150, 180. No. Every time dumating yung, anong tawag doon? Yung, dati kasi sa McDonald's, magkano lang ako doon eh. No. No. Tapos mag-overtime ka. Ang overtime pa naman doon. Ang minimum na trabaho doon sa McDonald's, 4 hours, Brother Jun, ano? Tapos madadagdagan ka ng 2 oras, 8 oras, depende yon. No, so pagdating ng kinsenas, ilang oras lang yung nagawa mo, tapos bawasan ko ng tithes. No, tapos yung tithes mo, no, 150, 180. Ano to? Yayaman ng pastor dito sa ibibigay ko. 150, 180, yayaman. Baka ibalik pa sa iyo yan. No? But what we are saying, mga kapatid, doon nag-uumpisa yan eh. It is not in the value, it is not in the cost, but it is in our hearts. If we are willing to follow and to obey the Word of God. No? Hindi natin may impress ang Diyos, mga kapatid. Lord, itong amount na ito, ang laki oh. O Lord, wala sa amount. No? Hindi natin ma-impress ang Diyos dyan. Hindi natin siya ma-bribe, maloko. Ang sana na-impress ang Diyos dito kung anong kondisyon ng heart natin. Kung ano ang takbo ng heart natin, mga kapatid. Dyan na-impress ang Diyos at siya ay gumagawa rin ng paraan kung ano ang nararapat, mga kapatid. But again, if God will continue and pour out His blessing to us, dahil sa faithfulness na ginagawa natin sa Kanya, it is our responsibility to take care of it, no, at hindi magmayabang. No, why? We will give us an example. No. Si Hezekiah, no, king, no, andyan, king of Judah. Anong sabi niya? No? Siya, yung sundial, no? Yung sundial, di ba, inano niya yon. Tapos nag-turn, mga 15 degrees ba yun? No, backward, no? Yung orasan. No? Ang itong pangyayari, mga kapatid, pumutok ito parang kagaya sa time natin ngayon. Pumutok ito sa buong mundo. No? Anong nangyari? Anong hiwaga nagkaroon? No? Bakit yung shadow, no, nagbalik daw, hindi, basta andyan, bumalik, ganun. Hindi ko alam kung ilang degrees. No, nakalimutan ko na. No, pero sabi niya, bumalik daw. No, kasi tuloy-tuloy naman. Ano ang umiikot sa araw? Ano ang umiikot? Yung araw o yung mundo? No, no, dapat alam natin yon. Si mamaya, brother, umiikot yung araw sa mundo. No, yung science natin. No. Umiikot yung mundo sa araw natin, mga kapatid. No, nung pangyayari, nung time na yon, ano ang nangyari? No, tumigil, pinakinggan ng Diyos, sinamahan ng Diyos si Hezekiah. Dahil sa miracles na nangyari na yon, pumutok sa buong mundo. Lahat nagpuntahan. No, tinanong nila si Hezekiah, ano ang nangyari? Bakit ganito? Ganun pala ang Diyos ng Israel. No, until such time na nagkasakit si Hezekiah, nung nagkasakit siya pinagaling ng Diyos dahil sa kanyang ginawa, nagsisi siya. Nung siya gumaling na, ang king of Babylon, nagpadala ng mga spies, nagkunyaring mga ambassador, nagdala ng mga gifts, papunta kay Hezekiah. Sabi nila kay Hezekiah, masaya kami na magaling ka na sa ngayon. Si Hezekiah naman was so flattered. Remember, yung mga papuri na naririnig natin. If we are flattered enough, magiging flat talaga tayo. No? No? Sa pwedeng magawa ng Diyos. No? Pag hindi natin nakontrol yan, umakyat sa isipan natin, narinig ng isipan natin, umakyat dito, pumasok sa heart natin, umiba ang takbo ng heart natin, no? The glory belongs to God. No? At wala nang iba pa. So sa nangyari na yan, nagkunyaring mga ambassadors na masaya kami na magaling ka na. Ang hindi alam ni Hezekiah, they were spies.
to see what was in the kingdom. No? Dahil nakatambak lahat, no, ang kayamanan na ibinigay ng Diyos para sa buong Israel. No? Hezekiah was so flattered. Ano ang kanyang ginawa? No? Sinamahan niya lahat sa pinakasulok-sulukan kung saan nakalapag ang mga treasures. No? Pinakita niya lahat. Sabi ng Biblia, wala siyang sinabi na hindi niya pinakita. Pinakita niya lahat. Tumatak sa isip ng mga spies. Okay. No? Nung umalis na yung mga spies, sabi ni Prophet Isaiah, sabi niya, pag alis, pumasok si Prophet Isaiah, Hezekiah, anong ginawa mo? Sabi niya, bumisita sila, nangamusta, pinakita ko lahat sa kanila kung ano ang mayroon, no, ang kayamanan, ginawa ng Diyos sa Israel. No? Anong sabi ni Hezekiah? No, time will come, lahat yan mauubos. No? Mapupulbos, lahat ng mayroon ka, mapupunta yan lahat sa kanila. Pati mga sons mo, they will become eunuchs in Babylon. Daniel, Shadrach, Meshach, sina Jeremiah, and, lahat sila napunta doon sa lugar na yon. Sabi niya, antay-antay ka lang. No? Dahil ikaw ay nagmayabang sa kung anong mayroon ka. No? It is our responsibility that if God will pour out a blessing to us, anong gagawin natin? No? I-post natin lahat yan sa Facebook na yan. No? I-reels natin lahat kung anong mayroon na tayo. No? Naka-arrive na ako, saan ka patungo? No? No? Lahat na lang kung ano ang increase. Lord, wala namang masama, naibigay ko na yung tithes ko sa iyo, offering ko sa iyo. Now it's my time na yung increase na ito, makita ng lahat kung gaano kakabuti sa akin. But God, ano ang sabi niya? No. God left Hezekiah to see what was in his heart. Iniwanan ng Diyos si Hezekiah para ma-observe, para makita niya kung ano ang gagawin ni Hezekiah. Para makita niya. Alam ng Diyos kung anong tumatakbo sa puso natin, but the moment na tayo na ang nag-act niyan, it is our responsibility. No? At sagutin na natin sa Diyos yan. No? No? The blessing can be a curse. No? No? Dahil yan ang katotohanan, mga kapatid. Gustong makita ng Diyos ang puso ni Hezekiah. Tapos lahat, no, yung dating walang-wala talaga tayo, WWW na yung ano tatawagin, walang-wala. No, no, no. But because of our faithfulness, dahil sa sumunod tayo sa Word of God, again, it is our responsibility to remain humble, no, before God. To whatever, kung ano man ang mayroon siyang binubuhos, pour out a blessing to us, no, gamitin natin yan sa kung saan dapat mapakinabangan. Why, mga kapatid? No. Pride is very subtle. No. Ang yabang. No. No. Sa atin, kunyari, ipopost lang natin, no, brother, wala namang halong kayabangan nito. Diyan na yan patungo. Tuloy-tuloy mo lang. Oh, may kotse ako ngayon. Bang! Post ka agad. No. No. Oh, dito kami ngayon. Tsak! Kuha na naman. No, lahat ng makita dyan. No, grabe si brother, perfect life. No, 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 nagkape sa Tagaytay. No, nag-lunch sa Baguio. No, no, saan ka pa? No, no. Sige, tuloy-tuloy mo lang yan. Why, mga kapatid? But again, no, we are a caretaker. No, ayusin natin yan kung ano ang binigay natin o kung anong mga binibigay ng Diyos sa atin. He pour out a blessing to us. It is our responsibility. No, and we must remain kung anong mayroon sa atin. Nung ikaw ay wala pa at kung ano ang mayroon na ngayon, we must remain humble. No. Sabi nga ni Duterte, no, yung mga congressman, pumasok sa kongreso, naka-Seco, naka-Swatch. Alam yung mga brand na gano'n? No? Seco, yung Seco. No, Seco, ano ba yung sabi nun? No, Seco Swatch. No. No. Nung naupo na at lumabas, lahat naka-Rolex na. No. Ano ibig sabihin nun? No? No. Yung dating kalampag na kotse, pumasok, may magic pala dyan sa kongreso, ano? Kasi pagpasok, karag-karag, paglabas, Mercedes-Benz.
ipa-convert nga natin doon. Baka paglabas natin. Ganon din ang mangyari, mga kapatid. So we say, praise the Lord. No. No. Lahat tayo, mga kapatid, nagsusumikap. No, we have our own personal life, personal devotion to God. At lahat tayo nagsusumikap na sumunod ng Word of God. And again, walang exempted sa Word of God. No. Lahat tayo nagsusumikap. No, para wala tayong issue na hinaharap sa Diyos, issue sa kapwa natin. Yung bang wala kang iniisip. No, wala kang, yung Lord, maayos ang pagsasama natin. No, yung relax ka. At kung sakali man may issue ka sa Diyos, we must settle it. No. Kung kailangan mag-repent at we need to repent, harapin natin yan sa Diyos. Why? No. Our God is a long-suffering God. No. Ang haba ng kanyang pasensya bago niya ibagsak ang judgment kung may judgment man para sa atin. At ang Diyos gusto niya i-settled muna natin yan. Parang ano lang yan, mga kapatid. Doon natin makikita kung kilala na ba natin ang Diyos pa na pinaglilingkuran natin o hindi pa, no, sa pamamagitan on how we communicate with Him. Lord, nagkamali pala ako, patawad Jesus, ganito. No, huwag na nating patagalin. We must settle it. No, in Jesus' name. No. And pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. So sa atin, mga kapatid, nakita na natin yan. No, nung umpisa tayo, isa lang long sleeve, isa lang ang barong, ang pantalon, paulit-ulit lang, importante, malinis. No, kung hindi pa yan nangyayari sa buhay natin, no, tuloy-tuloy lang tayo, we must be faithful, we must obey, at makikita natin mangyayari yan, mga kapatid. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes. Yung devourer, yung manlalamon, devourer, no, yung manakmal. No, yung devourer. I will rebuke the devourer for your sakes. Thank you, Jesus. No. Sabi niya, lahat ng pwedeng manakmal ng buhay mo, no, pamilya mo, pag-aari mo, property mo, aksidente, sakit, lahat. Ano ang sabi ng Diyos? Iiwas ko yan. No, why? Because you do this. You follow the Word of God. No. Iiwas ko yan lahat. No, yung mga bagay na yan. No. Sabi niya, I will rebuke the devourer for your sakes. At siya lang ang may kakayanan na mangako niyan, mga kapatid. No. Tayo mangako sa kaibigan natin, kinabukasan, iba na. No, why? Ang daming sitwasyon na pwedeng mangyari. Ang daming balakid na pwedeng mangyari, kaya nasisira ang ating pangako, ang ating promesa. No, kahit sa mahal natin sa buhay. Pero pag ang Diyos ang nangako niyan, expect mo na talagang mangyayari yan. No? At huwag kang mag-expect kung hindi ka naman sumusunod sa Word of God. No? Kung hindi ka naman nagbavalue ng Word of God. I will rebuke the devourer for your sakes. No? Yung binigay natin, sabihin na natin, ang tithes mo ngayon, 20,000 a month. No? Sabi-sabi lang yan. No? Kwento-kwento lang. No? Lord, ibibigay ko ito. Remember, yung 20,000 mo ngayon, if God will allow na ikaw masasagasaan dyan sa labas, yung 20,000 mo, kulang pa yan sa isang doktor. No. Pero yung devourer na pwedeng gumawa niyan, because we are following the Word of God, we obey the Word of God, no, poproteksyonan tayo ng Diyos, no, ibig sabihin, yung equivalent ng 20K na yan sa buhay natin, hindi natin masukat kung ano ang kapalit niyan na ginagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. No, yung bagay na yan, no, yung 20K, no, remember, remember COVID times. No, yung pinaka-maximum na pwedeng ibigay ng PhilHealth para makover yung COVID na yan, pneumonia, pinaka-severe, parang 700 plus, mga ganon. No. So kung ikumpara natin yan, mga kapatid, ikaw tamaan, magbabayad ka ng ganon, milyones. No. Pero anong sabi ng Diyos? I will rebuke the devourer. No. Yung bang wala kang dapat isipin? Because ang Diyos na ang gumawa ng paraan para hindi mangyari sa atin yan. Pero kung i-value natin at lagyan natin ng timbangan, sino lugi? Tayo ang Diyos natin. Yung Diyos natin. Siya lagi ang lugi. No, kung idating mo siya, no, alam mo, oo sige, basta sundin mo lang yan. Akala mo lugi ka, hindi. Dahil yung binigay mo na 10, no, pamilya mo, protektado, health mo, protektado, paglabas mo sa kalsada, madulas ka sa kalsada,
iniwan mo yung plancha na gumagana, yung electric pan na gumagana, no? Nadulas ka, hindi nabagok ang ulo mo, no? May nangyari sa iyo pero protected ka pa rin. Sulit ba? No, ito mga kapatid. No, in Jesus name. No. At siya lang makakagawa niyan, and He shall not destroy the fruits of your ground. No, kasi during their time, talagang harvest. No, yan ang kanilang yan ang kanilang increase. No, hindi pa uso yung mga lahat puro sa lupa, mga cattle, mga pag-aalaga, 'yon ang kanilang yaman ng mga panahon na 'yon. No, He shall not destroy the fruits of your ground. No, hindi masisira kung ano man ang tinanim mo, mamumunga siya ng maayos hanggat sa ma-harvest, makuha mo siya ng maayos. No, nakaraan, magkano ang presyo ng repolyo? Ang carrots, piso na lang. No, doon, pinagtatapon na lang. No, dahil yung mga carrots na nanggagaling sa China, 2 months na hindi pa nabubulok. No? At yon ang ginagamit sa mga restaurant. Tayo naman, sarap-sarap kumain. Ang sarap talaga ng carrots. Sir, 2 buwan na yan, buo pa rin. No, kaya lugi yung mga farmers. No, yung repolyo, 5 pesos, 3 pesos, 4 pesos na lang per kilo. No, patay ang mga farmers. No, I will not destroy the fruits of your ground. No, yung mga farmers natin, mangungutang, lahat gagawin para magtanim ng palay, magtanim ng sibuyas, lahat. Kung ano man ang kanilang mga crops doon, tatanim sila, uutangin nila yan. Pagdating kung kailan mag-harvest na, bigla namang daanan ng mga kukulisap na yan, yung sa bandang Mindanao, dinaanan na naman ng mga insekto, yung mga niyugan doon, no, 1 hektarya, no, isang oras lang, ubos nila lahat yan. Lahat ng harvest, patay mga kapatid. No, yung ine-expect mo, na tutubo ka, no, kinikwenta mo na, yung wala pa, no, yung mga biruan. No, yung manok mo, hindi pa nangitlog, pero tinali mo na, gumawa ka na ng kung ano-anong mga bagay, dahil nabuo na sa isip mo na ito yung mangyayari, no, yung 10 itlog ang ilalabas nito, lahat ito mapipisa, nangyari, namatay bigla yung manok mo. No. Dagdag perwisyo. No, devourer. No, pero anong sabi ng Diyos? I will take care of it. No, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Why? Siya lahat ang may control nito mga kapatid. No, siya lahat ang may hawak nito. Sabi niya, niyong mga ubasan ninyo, your vine cast her fruit before the time in the field. Sabi niya, yung mga ubasan ninyo, yung mga tanim ninyo, yung inyong hindi alanganin. Yung fingerlings na bangus, nilagay mo, kunting laki pa lang, i-harvest mo na kasi may lason na pumasok sa tubig. Dilugi ka. Yung ini-expect mo na mag-harvest ka, biglang dumaan ang bagyo, nasira yung fishpan mo, tapos. Pero lahat yun, binilang mo na. So anong mangyayari? Bilangin mo yung dagdag sa utang. Kasi walang nangyayari. Praise the Lord. Verse 12, and all the nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Kasi nakaka-insulto sa Diyos mga kapatid. Yes, sumisigaw tayo that we have a God who can supply everything. Tapos tayo nangangapa sa buhay. No, very opposite. No, sa kung ano ang pinangako ng Diyos. Hindi dapat ganun mga kapatid. Because if we obey the Word of God, blessing will come. No, pag sumunod tayo sa Word of God, there will be always a blessing. No, came from God. No. Sa Ecclesiastes chapter 4 or chapter 5, pasuyo Brother Roman. No. Chapter 5. Saan ba yung banda rito? Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 5. Hanapin ko muna mga kapatid. Job, Psalms, Proverbs. Hindi ko na markahan kasi. Chapter 5. Okay. No. Chapter 5.
verse 4. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Tagalogin natin mga kapatid, ang sabi niya, pagka ikaw ay nanata, nangako, yan, para mas madali. Pag ikaw ay nanata o nangako ng pangako sa Diyos, huwag kang magliban sa pagtupad. Anong sabi niya? Sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong pinangako, ang iyong ipinanata. At pag yan, mga kapatid, kinumit natin sa Diyos, pinangako natin sa Diyos, Lord, sige Lord, babawi talaga ako. Dapat nga hindi babawi. Kasi kung kinuha mo yan, hindi mo dapat galawin. Dahil pag ginalaw mo, it will become an accursed thing. Sa umpisa pa lang, hindi mo na dapat ginalaw. So ang mangyayari, mga kapatid, tapos dagdagan pa natin, Lord, pagbigyan mo muna ako ngayon, tapos sa susunod, mangangako na talaga ako, natutuparin ko yan sa iyo, Jesus. In Jesus' name, mangangako talaga ako, in Jesus' name. Ginamit pa yung pangalan niya. Thou shalt not put the name of the Lord our God in vain. Tapos mangako ka pa, pero ang sabi niya, pagka ikaw ay nanata o nangako sa Diyos, huwag kang magliban sa pagtupad. Why, mga kapatid? Sabi niya, pag nangako, katuparin mo. Lalo na pag ikaw ay nangako, in the name of God, nangako ka mismo sa harapan niya, sabi niya, tuparin mo. Dahil pag hindi mo tinupad, sabi niya, walang kaligayahan ang Diyos sa mga mangmang, sa mga fools. Ibig sabihin, pag ganun palang ginawa natin sa harapan ng Diyos, nangako tayo, hindi natin tinupad, ang tawag niya sa atin, mangmang. Fool. Masakit yun. Hangal. Walang kamuang-muang. Sabi niya, tuparin mo ang iyong ipinanata, ang iyong ipinangako. Verse 5, better is that thou shouldest not bow, than that thou shouldest bow and not pay. Sabi niya, mas mabuti pang hindi ka nagpromesa, kaysa sa ikaw ay nangako at hindi mo tinupad. Ilang beses na ba tayong nangako sa Diyos? Ilang beses na ba tayong nangako sa kapwa natin? Na parang akala natin, kaya nating solusyonan ang isang sitwasyon. Akong bahala, gawa natin ng paraan, ganito, ganyan, akala natin, kaya natin. Ganon ang sitwasyon. Mangangako tayo. But because hindi natin kontrolado ang lahat ng sitwasyon, doon tayo naiipit, doon na yung sitwasyon nahihirapan. Pero pag ang Diyos nangako, mga kapatid, because we obey the Word of God, we must expect results. At may mangyayari talaga, mga kapatid. So again, so we say, praise the Lord. So dito, mga kapatid, subukan natin ng Diyos sa mga schedules natin, yung mga prinsipyo natin sa paglilingkod sa Diyos. Minsan may conflict sa family natin, but again, subukan natin siya. So, yung bang nagsusubok na tayo kung saan-saan lumalapit. Kahapon nga, sabi nga ng isang kapatiran natin doon, brother, lumapit ako kay ganito, pero wala namang nangyari sa kaso namin, ganito, ganyan. Why? Ang daming limitations mayroon tayo. Pero pag sa Diyos, mga kapatid, sikapin natin, subukan natin, hamunin natin siya na, Lord, dahil ito ang sabi ng Word of God, sige, subukan namin. Lord, mahirap, pero gusto kong makapunta sa church. Lord, may sagabal. Andyan yung anak ko, andyan yung apo ko, andyan yung kapatid ko na pwedeng pumigil sa akin. Pero Lord, sikapin ko na ako makapunta. Tingnan ko ang result kung ano ang mangyayari. Hamunin natin siya, mga kapatid. And we will find out at makikita natin kung ano ang resulta. But in our part, it's better now or it's better not to commit a vow and not to do it. We say, praise the Lord. Diyan lang po muna tayo in Jesus' name. Thank you, Lord.